pag na-stress sila, maaaring maapektuhan po ang kanilang binubuntis. At pag nasugatan yan, pag na-infect sa bakterya, mikrobyo, kasi pag bagong silang yung biik. Oy beginners, tandaan natin ha. Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's video guys, nais ko lang pong magbigay po ng update po sa inyo dito po sa aking 2 pirasong baboy inahin. Kung ikaw po ay bago pa lang dito sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring yung all na yan para po updated ka palagi sa mga bago kong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga po ng baboy. Magpapalit lang po ako ng chinilas ha, kasi nga po papasok po tayo sa akin pong pang-pinobreng baboyan. Okay, nakita nyo guys, may balding dala. Akala niya may feeds pero wala po ha. Water lang yan guys para ilagay sa sahig niya. Okay, so ito guys, ang tanong po ni Kabayang Villegas Earl Limuel. Ito po ay gusto kong sagutin ha. Sabi niya, kung manganganak na po yung mama pig nyo po, safe lang ba na mapunta sa ibang gelt o lalagyan nyo po ng partisyon? Maraming salamat po Kabayang Villegas Earl Limuel sa iyo pong katanungan na ito. So, isa po sa mga update na akin pong isi-share sa inyo guys, yung pong salitang division. Ayan guys oh. Open kasi itong aking babuyan dito sa inahin. So, ang sagot ko po ay hindi po safe dito ang mga biik. By the way guys, ang tinutukoy pala sa tanong na ito ay yung pong magiging biik nito at nito. Number 1, siya po, ang inahin na to ay buntis po siya sa loob ng 64 days old simula po sa pag-AI namin sa kanya noon. Ayan. Salamat sa Diyos, no? Dahil nga po maganda po ang katawan sa akin pong mga baboy dito po sa aking backyard piggery. Samantala ito guys ay buntis din po siya sa loob ng 50 kaadlaw or 50 days old buntis siya simula po sa pag-AI. Ibig sabihin po, ito, ang inahin na ito, 64 days old siyang nagbubuntis from AI date. 50 days na lang po ang remaining days para ma-achieve niya ang 114 days yung mga araw sa panahon ng kanila pong pagbubuntis. Kasi nga po, ang 114 days na yan po ang panahon ng gestation stage. 3 months, 3 weeks, and 3 days. So, pag ito nanganak, kapag po ang kanyang mga biik ay pupunta dito, tapos hindi pa ho ito nanganganak, ang sagot ko po sa tanong na ito ay medyo hindi po safe, no? Medyo hindi po safe ang kanyang mga biig pag lumipat dito. Kasi hindi natin hawak ang isip ng isang baboy na yan. Kahit sabihin po natin na sobrang bait po ng aking mga baboy dito, itong inahin na dalawa na to, mababait sila guys eh. Itong F1 na to, no? F1 sa large white at landrace. Mababait pero dahil first timer sila, first parity ang kanila pong isisilang, so hindi po natin hawak yung kanilang mga isip, baka bigla nilang saktan ang mga biik na lilipat-lipat. Kaya ang plano ko po ay maglalagay po ako dito ng division. Kuya Dodong, ano naman ang division na binabalak mong gawin? Ang plano ko po mga ka-farmers ay kawayan lang sana. Kaso nga lang, nagsuggest po si Mrs. ko na sa halip or imbis na kawayan ang aming iharang dito, steel matting na lang mas maganda. Kasi nga, isa sa aming mga na-realize, yung kawayan ay maakab or ano bang tawag ito? Yung masyadong maano sa space. Masyadong kumakain ng space. Makapal kasi ang kawayan. Kawayan na buo. Tapos, ang steel matting naman, ito guys oh. Ito. Pag steel matting, ang aming ilagay dito sa gitna, ay manipis lang po siya. Then, bibili po ako ng tubo. Kahit ganito lang guys oh. Size 1/2 tubo, no? Yan, steel matting at ang 1/2 na tubo. Yan. So, mas maganda na isa sa mga guide ng Holy Spirit sa amin ay ang steel matting na para dito sa gitna. Ang salitang safe, no? Safe lang ba ang mga biik sa panahon na lilipat-lipat sa magkaibang inahin? Pag hindi sila sabay manganak, talagang may tsansa po na pwedeng masaktan ang isang or mga biik sa isa kong gelt or baboy inahin na yan. So, ang isa pa sa mga idagdag ko na update ngayon, yung pong aking pong pang-pinobre ulit na extension kwarto para po sa akin pong mga biik na ito. Okay, example, pag nalagyan ko na po ng division dito, yan, pag sakaling may division na dyan, yung mga biik niya, doon po matutulog. Or dito ko po sila ititrain, no? Dito ko po ititrain na dyan sila magpapahinga.
Then dito, maglalagay ako dito ng trapal na harang. Kasi pag bagong silang yung biik. Oy beginners, tandaan natin ha. Kung bagong silang ang biik, init na temperatura, hindi po nila kailangan ng malamig na temperatura. Kaya nagre-record po ang mga eksperto na sa mga bagong silang na biik, meron tayong heater. Yung mga bumbilya na dilaw, yung iba gumagamit ng mga lata, halimbawa ganito. Ito assuming lata ito. So may kahoy dyan, may apoy, hinahangir para magkaroon ng heat. Yun ang kailangan sa mga biik. Ngayon, open ang aking ginawa ditong extension. Ayan, pakita ko ha. Ayan, lalagyan ko yan ng trapal dito. Tapos dito sa kabila, ganun din. Tapos dito naman ay bubungan. Ayan guys, oh. Pampinubri lang talaga ito guys. Pero by the way, meron niyang meron niyang finalization na gagawin ko dyan. Tapos po, pasensya na ho kayo sa akin pong ginawang content ngayon dahil pinapublic ko ngayon sa video na ito yung pong image sa sahig. Hindi pa ho kasi tapos to guys eh. Hindi pa ho ito tapos, no? Mga buhangin, tapos may mga bato-bato. Ayan, bala ko pa nito ay lagyan ko siya ng tubig. Papatakan or buhusan ng tubig para magiging magdasok ba? Sa Bisaya pa magdasok, no? Ganyan, no? Yan. Para magdasok gid ang mga bato at buhangin na akin pong pinaghalo-halo dito, no? Bago ko siya lagyan ng simento. Tapos guys, dito naman, ito total nag-update na tayo. Ito, hinarangan ko rin po ng plywood. Kasi nga po, gagawin ko ng katulad nito. Ayan. Dahil ang mga fattener ay tumatagos dito yung kanilang dumi pag sakaling nasa grower to finisher stage. Ayan. So talagang para-paraan lang po ang ginagawa ko dito ngayon sa aking backyard piggery, no? Para-paraan lang. Tapos halimbawa guys, assuming meron na siyang mga biik, halimbawa lang may harang dito sa gitna, ganyan. So doon lang ikot-ikot yung mga biik ko, no? Kasi dito masikip eh. Ang rason ko po bakit kailangan kong gumawa ng extension na kwarto dito para sa mga biik po, dahil makitid po eh, no? Makitid po or masikip or kulang talaga ako sa space. Kung atin pong susukatin or titignan ang sukat sa area ko dito, hindi po siya pasok sa standard, no? Hindi po siya pasok sa standard na sukat kung atin pong ibabase sa ginawang sukat ng mga eksperto na angkop sa isang baboy inahin. Hindi po siya pero ganun pa man, okay na po ito guys, kasi dito banda malawak-lawak o malapad-lapad. So pag meron ditong harang, yan dyan, medyo malapad eh, no? So pwedeng dito matulog yung mga biik, oh. Yan. Okay. Yan. So ang drinker nila guys, hindi ko pa nagawa yung isa, pero yung isang pig drinker sa babuyan dito na nagawa ko na yan. Pero medyo madumi pa, maraming mga yabok or alikabok. Ayan. So dito naman sa kabila, talagang kawayan lang guys, oh. Yan, oh. Kawayan lang po ito. Pero mag-add ako dito ng isang poste para tumibay-tibay din, no? So sa buhay ni Dodong Villaran bilang isang simple at ordinaryong tao na nag-alaga ng baboy sa backyard piggery, ay talagang lang guys, talagang para-paraan lang po ang aking ginagawa sa kabila po ng aking mga hindi tamang sukat na meron ako ngayon. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos dahil sa Kanya pong pinagkaloob sa akin na 2 F1 na inahin. Ayan. So ito po ay blessing. No, pwede nating matawag ito na blessing. Mga ka-farmers, ang inyong mga alagang hayop dyan, anuman meron tayo, biyaya po yan. Blessing po yan kasi ay talagang pinapangarap natin yan noon at ngayon po ay pinagkaloob ng Lord sa atin. No, di ba? Masingit ko pala guys ito, bago tayo magtatapos sa video na ito. Linawin ko lang ha yung sahig, no? Yung sahig sa inahin na yon. Gumawa kasi ako dati ng video yung tungkol sa flooring pala na puro simento. Sinadya ko po yan, mga ka-farmers. Kagustuhan ko talagang sinadya yung ginawa dahil nga po para tumibay-tibay. Dahil nga po pag hindi po masyadong matibay ang sahig, no? Kasi si Dodong po, inaamin natin dito sa vlog na ito, hindi naman tayo expert sa pagkukumpuni, pagpanday, karpintero kasi nga hindi naman tayo panday. So ang ginawa ko, nagpatong ako ng pure cement para matibay, tapos ginawan ko na lang ng paraan, no? Parang may kalog-kalog ba, mga kanal-kanal. May mga nag-bash sa akin, napakaraming nag-bash, no? Siguro mga 100 plus. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng mga komentong aking nabasa, yung iba pa nga hindi ko na-replyan, pagpasensyahan nyo na po si Dodong Villaran ha. Despite po sa lahat, maraming salamat po sa inyong lahat supporters. Okay na po yan, hindi na po yan madulas eh. Ito. Yan. So hindi na po yan madulas, magaspang na po yan. Dito sa kabila naman, ganun din. Meron akong ginawang
same sila, pure cement, kaso nga lang medyo manipis doon. Kaya atin pong makikita na meron pong natatanggal-tanggal na mga semento at halata na po na lumalabas na po ang medyo meron siyang lubak-lubak. So, ang guys, ang simento na sobrang rough road, yung rough na flooring ay hindi po kasi maganda sa paa po ng ating mga baboy. Mga beginners, atin pong tatandaan, base po sa karanasan ni Dudong Villarran sa una kong baboy inahin noon, dito guys nagkaroon po siya ng ano bang tawag ng mga doktor doon? Kung hindi ako magkakamali, yung term na crack hooves. Dahil nga po nangyari ang crack hooves I mean sa paa ng ating mga baboy, yung sobrang guys, sobrang rough ang semento. Pag napakan nila halimbawa yan, magkakaroon po ng problema, masusugatan po ang kanilang paa. So pag yan nasugatan ang kanilang paa, kung sa Cebuano lapalapa ba, dapa-dapa dito guys yan, yung kanilang paa. Pag nasugatan yan guys sa dulot ng mga bato-bato na matutulis, magkakaroon po talaga ng problema. At pag nasugatan yan, pag na-infect sa bakterya, mikrobyo, naku guys, hindi po natin magugustuhan ang mangyayari sa ating baboy. Kaya isa sa mga ginawa kong desisyon, okay na po sa akin ang nagsiminto ako, pure cement na finishing. Tapos, ganito na lang guys. Alam nyo ba guys, dinukdok ko to guys sa martilyo at pako, yung concrete nails. Yan guys Ito. Yan. Ito pampinubri lang to, pero ganun pa man, kahit pampinubri lang to guys, pero tuloy-tuloy po tayong mag-aalay po ng mga munting kaalaman sa akin pong pagiging small backyard hog raiser. Ayan, so yun lang guys ang aking sagot sa tanong balikan natin. Yung mga biik nila, pag same silang manganganak sa isang araw, medyo safe po yan ang kanilang biik. Tandaan po natin yung beginners, medyo safe po yan. Dahil nga po, sabay sila manganak. Ang iba nga guys napag-alaman ko, halimbawa, nanganak to, wala siyang gatas, nagkaroon siya ng MMA. Yung isa, na timingan halimbawa na meron siya mga biik, siya po ay nasa lactating or lactation stage. Ang nangyari, ang mga biik niya na kailangan kumuha ng gatas sa kanya, halimbawa guys ang mga biik niya, lipat doon. Pwedeng ilipat dito para pakunin ng milk dyan sa kanya. So example, nanganak to, para klaro, nanganak siya, wala siyang gatas. Meron siyang MMA. Ngayon, ang gagawin, pwede po nating i-apply na ang mga biik nito, dalhin sa kabila kasi siya natimingan na meron ding mga biik. Pwede yan guys. Ang problema lang, pag marami sobrang biik, ang gagawin dyan ay schedule mo sila sa pagpapakuha ng gatas. No? Schedule mo, sunod-sunod. Kasi hindi sapat ang mga labasan ng gatas. Halimbawa, 16 pieces lang. Tapos, nasa 20 peraso, 15 pataas ang or 15 pataas yung mga biik na kailangan kumuha ng gatas. So schedule, first batch, ganitong oras, second batch, ganito na naman. Ganyan guys, pwede yan. Basta sabay silang mga anak, pwede po yan mag-interchange ang kanilang mga biik. Pero sa aking status sa baboy inahin ko, mauuna mga anak to, kailangan meron siyang division. Ayan. Kinikwento ko lang para maliwanagan tayo. Kailangan may division para magiging safe ang mga biik. Sayang kasi guys, sayang po ang mga biik natin pag nabawasan, pag nawalan ng buhay. Kasi ito pursado ng mga baboy Pursado ang mga baboy, malakas ang mga baboy kumagat ng mga biik. Ano ba naman yung mga biik na malalambot pa ang kanilang katawan, mga buto. So masyadong sensitibo, masyadong masilan, kaya pakiingatan po natin. Sayang kung tayo ay mabawasan ng mga buhay na biik na isinilang tapos bigla lang po mawala ng buhay pag sakaling makagat siya ng ibang baboy. Akin mo nang bubuhusan mga ka-farmers ang sahig kasi nga nahingal po ang aking mga baboy, kaya kailangan ko pong basain ng tubig ang sahig po. Buntis pa naman to guys. Kawawa naman yung baboy natin na maano sa init. Ayan. So honestly guys, yung 2 sako na semento para dito ay ready na po, talagang hindi ko lang pala, ito beginners hindi ko lang pala tinuloy-tuloy ang paggawa sa isang araw dito. Kasi nga po, isa sa mga technique ito beginners, bago tayo magtapos sa video na ito, ituturo ko po sa inyo mga kababayan. Okay? Ganito yan. Halimbawa, ang ating baboy inahin, buntis. Masyado pong masilan, sensitive po sa gulat-gulat, magkakaroon sila ng stress. Natatagalan na po akong i-finalize ito ang extension po para sa mga biik
dahil nga po hindi ko siya pwedeng gawin sa isang araw. Kaya naman pong gawin sana. No, kaya ko pong gawin ito sa loob ng isang araw. Kaso nga lang hindi po pwede kasi nga po mas stress po ang aking baboy inahin na buntis. Tandaan po natin mga ka-farmers, lalo na po sa mga baguhan diyan. Meron pong oras dapat tayo na nilalaan sa panahon na ating pinapanday o ginagawa natin ang anumang kunti or mga munting development sa ating babuyan. Example, gumawa ako dito ng extension para sa mga biik. So, para hindi ma-stress yung aking baboy inahin, kasi hindi pwede magpanday ako ng buong araw tapos ma-stress, no? So, pag na-stress sila, maaaring maapektuhan po ang kanilang binubuntis. Maaaring magkaproblema sa kanilang binubuntis o pinagbubuntis. So, yan ang dahilan kung bakit po natatagalan ang aking pag-finalize dito sa extension na ito para sa mga biik. No? Disclaimer lang mga ka-farmers, ang sinasabi ko po ay ayon lamang sa muntikong na pag-unawaan bilang isang small backyard hog raiser. At ito pa, ang baboy araw-araw meron silang schedule or may mga oras na gigising yan para kumain. Meron ding oras, mga oras na sila ay kailangan magpahinga. Tulad niyan guys, panahon ngayon na nag-filming ako, nag-recording ako. So, ayan, tulog na sila, pikit na yung mata. So, pasensya na ho kayo, kailangan ko na pong mag-end ngayon sa ating topic ngayon dahil sila po ay magpapahinga na. Sabi po ni kabayang Julius Molino, di ko mahanap link mo Kuya Dong ng Agrivet na nagtitinda ng King's Beta Plus. Ayan, nandyan po mga ka-farmer sa description ang link po sa Shopee. Ang store ay KBM Agrivet Lines. Nandyan po ang kanilang link para po sa mga nais mag-direct order. Shoutout po muna tayo kinakabayang Arnold Kiatzon Plasio watching from Zambales. Shoutout daw sa mga Aklanon. Kay Pats Vlog, Ayla Lidisma watching from Negros Occidental. Kay Roncisco Tan watching from Cagayan. Bunisa Canilio at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.